Magandang gabi po sa inyong lahat. Akmang-akma ang ating mga pagbasa, pagdiriwang sa ginaganap natin ngayon na mga okasyon dito sa ating pamayanan. Una, ngayon ay unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Unang panahon ng linggo sa ating paglakbay at paghahanda upang marating ang tugatog ng Pasko ng muling pagkabuhay. Pangalawa, sa araw ding ito, pinasisimulan natin ang ating Triduum, ang unang araw sa 3 gabi ng paghahanda sa pagdiriwang natin anibersaryo ng pagkakatalaga ng ating simbahan. At pangatlo, masaya tayong sasamahan ang 56 na mga kapatid nating tatanggap ng sakramento ng kumpil. Kung ating titignan ang mga pagdiriwang at kaganapan na ito, isang bagay ang ipinapaalala sa atin. Ang realidad ng kasalanan, pangalawa, ang kahandaan na ito ay paglabanan at iwasan. Sa pagsisimula natin ng ating panahon ng Kwaresma, ipinakita sa atin na kahit si Jesus, tinukso ng dyablo, na kahit ang Diyos, niloko ng dyablo upang mapagtagumpayan ito ang paghulog sa bitag ng pagkakamali. Malamang sasabihin ninyo, syempre, Father, kaya naman po napagtagumpayan ni Jesus yung tukso kasi po Diyos siya. At malimit sinasabi natin, ako ay tao lamang. Kaya alam nyo, mga minamahal kong mga kapatid, nakukumpilan at mga nakumpilan na, may good news ako. Simula ngayong araw na ito, hindi lamang dahil sila'y kukumpilan, kundi dahil lahat tayo ay nakumpilan, hindi na pwedeng gamiting dahilan ang mga salitang sapagkat ako ay tao lamang. Meron po akong kaibigan, ang sabi niya, Father, ang hirap po palang maging gwapo. Tinignan ko naman siya, hindi naman siya ganong kagwapo. Sabi ko, bakit anong ibig mong sabihin? Father, palay na po ang lumalapit sa manok. Hirap na hirap po ako. Muli ko siyang tinignan. Sabi ko, unang-una, hindi ka naman ganong kagwapo. Pangalawa, tatandaan mo, hindi ka manok para tumuka ng palay. At ito ang siyang unang paalala ko po sa inyong mga kukumpilan. Tatandaan ninyo, hindi kayo manok upang tumuka ng palay. Kaya po, alam nyo, isang insulto, uulitin ko, isang insulto sa Diyos ang gamitin nating dahilan sapagkat ako ay tao lamang. Sa unang pagbasa, nakita natin kung paano ginawa ng Diyos ang buhay ni Eva at Adan na maging maayos doon sa hardin. Nilikha ang tao bilang tao. We are created in the image and likeness of God. Kaya tignan niyo po yung mga katabi ninyo. Uy, huwag matigas ang ulo. Tignan niyo po yung mga katabi ninyo. Tao yan. Mukha ng tao yan. Yung iba parang nagduda. Parang hindi naman. Pero ganun pa man, yan ang mukha ng Diyos. Alam niyo, malimit ko po itong ginagawang example. Yung mga natawa, nung sinabi kong tao yan, yan ang mukha ng Diyos. Yung iba natawa. Pero isang paalala, if you're having hard time to find the face of Jesus in the person next to you, it is not their problem. Uulitin ko, kung hindi nyo po makita na ang inyong katabi ay ang mukha ng Diyos, hindi nila yung problema. You are in big trouble. Ikaw ang may problema kung hindi mo makita ang mukha ng Diyos sa iyong katabi. At ito ang siyang unang biyaya ng araw na ito. Tayo nilikha ng Diyos hindi bilang halaman. Tayo ay nilikha ng Diyos hindi bilang isang gamit. Tayo ay nilikha ng Diyos bilang mga tao.
At sa ating pagiging tao, bahagi ng katotohanang nilikha niya tayo bilang kawangis, bilang kanyang kamukha. Kaya ano ang siyang dapat nating matutuhan? Bilang mga tao, pinagkalooban tayo ng maraming biyaya. At bahagi ng biyayang pinagkaloob sa atin, hindi lamang yung buhay na bilang tao. Although aminin natin, may mga tao, hindi naman asal tao. May mga tao nilikha, pero hindi asal tao. Asal hayop. Pero ano ang siyang dapat nating paniwalaan? As humans created by God, part of that creation, we are given the freedom to choose. Binigyan po tayo hindi lamang ng buhay upang maging tao. Bahagi ng ating pagiging tao ay ang biyaya ng pagpili. Sa katunayan, kahit mahal tayo ng Diyos, hindi niya pwedeng ipilit ang kanyang sarili. Parang ganito, nalaman naman natin na nung Ash Wednesday, araw ng pag-aayuno. Hindi siya bababa sa langit para sabihin, magsimba ka, parang awa mo na. Hindi. Bahagi ng pag-ibig ng Diyos, ang igalang ang ating kalayaan. Bahagi ng kanyang pagmamahal, ang hindi niya tayo pilitin. At ito ang siyang unang ibinibigay na biyaya at paalala sa atin. In this first Sunday of Lent, faced with the reality of weakness, we are created in the image and likeness of God. Kapatid, tatandaan mo, tao ka, hindi ka bagay. Tao ka na nilikha ng Diyos, na may buhay at may kakayahan na pumili. Subalit, dahil sa kalayaang ito, maraming pagkakataon, umabuso tayo. Pansinin ninyo sa unang pagbasa, paano niloko ng demonyo si Eva at Adan? Hindi lamang sa pamamagitan ng pagkain ng bungang ipinagbabawal, niloko ng demonyo si Eva at Adan sa paanong paraan? Sa pagsisinungaling. Ang sabi ng demonyo, totoo ba na hindi nyo pwedeng kainin ang mga bunga dito sa hardin? Look at the construction of the question. Mali. Sapagkat hindi iyon ang utos ng Diyos. Salamat kay Eva, natandaan niya ang sinabi ng Diyos. Pwede niyong kainin ang lahat ng bunga maliban doon sa puno sa gitna. Kaya ito po yung pangalawang dapat nating bantayan. Tayo'y mananatiling mga tao kung hindi tayo masasanay magsinungaling. Aminin po natin, alam niyo marami kong kaibigang ganito eh. Pag tinext ko, nasan ka na? Sasabihin ng katext kong kaibigan, on the way na, naliligo pa lang. Natatawa kayo, alam nyo, malamang sasabihin nyo, maliit lang naman ang pagsisinungaling, pwede na yung hayaan at palagpasin. Pero hindi. Look at the minds of human beings. We have been even so creative when it comes to lying. How? By putting colors into it. Sasabihin ng ibang mga tao, okay naman, white lies naman. But my dear brothers and sisters, my dear candidates, there is no such thing as white lies. Lying is lying, and lying is bad. Sa ganitong pamamaraan, niloko ng demonyo si Eva at Adan. Kaya ngayon, ang pangalawang paalala, paano natin mapagtatagumpayan ang tukso sa ating buhay? Simple ang sagot. Mamuhay sa katotohanan. Huwag masanay sa kasinungalingan. Yung mga kukumpilan, tatanungin ko kayo, kailan kayo huling nagsinungaling? Kapag naisip ninyo, anong isang linggo, anong makalawa, anong isang buwan, balikan ang inyong nakaramdaman nung kayo'y nagsinungaling. Kinabahan ba? Kapag sinabi niyo, opo, Father, hindi po ako mapakali. Parang kumakabog po yung dibdib ko. Parang hindi ko po maintindihan yung aking nararamdaman matapos kong magsabi ng hindi totoo. Kapatid, congratulations. Ibig sabihin, may konsensya ka pa. Kumakain ba to? Kumakain ka ba? Uy, lunukin mo muna yan. Nasa misa tayo, ikaw talaga. Lunukin mo.
Chewing gum ba yan? Huwag mo ididikit sa ilalim ng silya, ha? Baka idikit mo sa ilalim ng silya. Ako, kukumpilan ka pa man din, ikaw talaga. Nasaan na ako? Yun. Kapag nagsinungaling kang kinabahan ka, may konsensya ka pa. Pero kung sinabi mong, Father, parang sakto lang. Parang okay lang. Kabahan ka. Dahil wala ka ng konsensya. At yun ang nakakatakot. Kapag nasanay kang magsinungaling, na kahit maliit na bagay, pinipiling hindi magsabi ng katotohanan. Pangatlo, pansinin ninyo, kahit niloko ng demonyo si Eva at Adan, kahit binigyan ng maraming alay ng demonyo si Jesus, pansinin ninyo, nanatili si Jesus sa kanyang ibig na isin, sa kanyang nais gawin. Anong ibig sabihin? Kahit sinabi ng demonyo, dahil gutom na gutom si Jesus, gutom ka, di ba? Turn the stones into bread. Very practical, di po ba? Gutom. Pag gutom, kumain. Ang sabi niyang pangalawa, you test your God. Ang sabi naman, aalagaan ka niya. Pero sabi ni Jesus, no. Huwag mong ilagay sa alanganin ng iyong Panginoon just to prove His love. At pangatlo, pansinin ninyo, kapag sumamba ka sa akin, I will give you all the kingdoms of the world. Alam nyo, isa uling kasinungalingan. Bakit? Bakit ibibigay ng demonyo yung hindi naman sa kanya? Kaya, ano ang siyang pangatlong paraan upang mapagtagumpayan ang tukso sa buhay? Simple lang. Laging alalahanin ang misyon natin sa buhay. Halimbawa, kung ang mga anak laging tatandaan na sila ay anak ng kanilang mga magulang, siguro walang mga anak na sasagot-sagutin ang kanilang nanay at tatay. Yung mga anak, kung inyong laging aalalahanin, ako'y pinag-aaral ng aking mga magulang, siguro walang mga batang magbubulakbol. Mga magulang, wala sigurong masisira na tahanan kung yung bawat tatay, lagi niyang aalalahanin, ako ang haligi ng aming tahanan. Sa madaling salita, mahirap saktan ang Diyos na laging bahagi ng ating alaala at kalooban. Pero napakadaling talikuran ang Diyos na hindi mo man lamang kayang tandaan. Kaya alam niyo ang good news, hindi lamang itong tatlong paraan na ito ang siyang pwedeng magamit upang makaiwas sa tukso. Sa ating sakramento ng kumpil, tatanggap kayo ng 7 regalo. Regalo na siyang pwedeng magamit upang mapagtagumpayan ng tukso. Regalo na pwedeng gamitin upang magtagumpay sa inyong buhay. Kaya uulitin ko, kayong mga kukumpilan, tayo mga nakumpilan, hindi na pwedeng gamiting reason o dahilan sapagkat ako ay tao lamang. Sapagkat ako ay marupok. Sapagkat ako ay mahina. Sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos na ating tinanggap nung tayo'y kinumpilan upang ang tukso at kasalanan ay ating mapagtagumpayan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, isa po sa mga paborito kong pelikula ay ang pelikulang Star Wars. Sa mga nakapanood nito, ito po yung tunggalian ng force in the universe, na kung saan ang universe ay pinaghaharian ng isang napakalakas na force. Sa mga nakapanood, ano ang ginagawa ng bawat Jedi bago ihayo sa bawat labanan? Hindi ba't yung Jedi lalapit sa Master Jedi at ang sasabihin ng Master Jedi, "May the Force be with you." Imagine ninyo na ngayon kayo kukumpilan, parang sinasabi ng Diyos, "May the Force be with you." At ang bawat Jedi na nakatanggap ng Force sa Galactic Empire
uuwing nagtagumpay sa laban ng kanyang buhay. At minamahal ko mga kukumpilan, ganito ang mangyayari sa inyo. As you receive the force of Jesus, as you receive the gifts of the Holy Spirit, wala nang dahilan upang hindi manalo sa laban ng kasalanan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, napakagandang timing na ginanap natin ang kumpilan sa unang linggo ng Kwaresma. Kaya itong 47 nating kukumpilan, lagi niyong maaalala, sapat ang biyaya ng Diyos upang hindi magkasala, upang hindi mahulog sa tukso, at upang mapagtagumpayan ang bawat tukso ng demonyo. Kaya sa misang ito, huwag natin tularan yung isang sikat na awitin. Anong sabi nung kanta? Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng... O di ba alam na alam nyo talaga? Talagang si ma'am talagang sumagot talaga. Parang panahon nyo po yun. No? Pero anong sabi nung kanta? O tukso, tandaan natin, kahit kailan hindi tayo lulubayan ng tukso. Sapagat ang gawin ng tukso, kilitiin tayo, lokohin tayo, papaniwalain tayo. Pero, sapat ang biyaya ng Diyos upang ang bawat tuksong dumarating, ating layuan at mapagtagumpayan. Amen.